Ang Agosto 9 ay International Day of the World's Indigenous People. Dito sa ating bansa ay marami pang mga tribo na kinakailangang abutin ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. At isang misyonero na tumugon sa hamong ito ang ating makakakwentuhan ngayon. Magandang araw, ito ang Evangelicals Today TV at ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Ito naman po si Bishop Noel Pantoja. Samahan ninyo kaming maglakbay sa katribuhan sa pamamagitan ng talakayan sa episode na ito. In Revelation chapter 7, verse 9, sinabi ni Apostle Juan, "After this I look and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, crying out with a loud voice, 'Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb.'" Nagpapasalamat po tayo na ang pangitaing ipinakita ng Panginoon kay Apostol Juan ay multitudes which no one could count ang naabot ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon. At kasama po dito sa multitudes na ito ang people from all nations and different tribes, all tribes. Napakahalaga po na ang lahat ng mga grupo ng tao ay ating maaabot ng ebanghelyo ng Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa New Tribes Mission at sa iba pang mga naging kasama sa gawain in reaching out to the tribal communities, not only in the Philippines, but in many countries as well. Natatandaan ko po doon sa aking kinalakihang probinsya sa Mindoro. Meron po doon Mangyan tribes, 6 tribes ng mga Mangyan. Nagpapasalamat po ako nung bata pa ako, ang mga Overseas Missionary Fellowship missionaries ang nagpunta at nagumpisa ng pangangaral ng ebanghelyo at pagtulong sa mga tribal communities na ito. At ngayon po, nagpapasalamat tayo na merong Mangyan Tribal Church Association. Meron silang 150 Mangyan Tribal Churches o congregations all over Mindoro. At hindi lamang yon, sila rin po ay merong continuing development ng kanilang mga manggagawa. Meron silang Mangyan Tribal Church, meron silang Mangyan Bible School, ang nakapagturo yung mga Mangyan. Tapos, ang support nila ay galing din po sa pagtatrabaho ng mga Mangyan. Meron silang nililinang tinatanim na lupain at yung kanilang harvest doon po sa palayang yon ang pangsuporta sa kanilang mga mag-aaral. At ang mga nagtatapos po dito ay pinapadala nila upang maglingkod hindi lamang po sa ibang mga tribo sa Mindoro, maging sa Palawan, maging sa Mindanao, maging sa mga Negrito, sila po'y ginagamit ng Panginoon. At tunay na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay lumalaganap sa pamagitan ng kanilang pagkilos. Maging din po dito sa Northern Luzon o dito po sa mga Sierra Madre Mountains, ang Bugkalot tribe o yung dating Ilongot Headhunters. Nagpapasalamat po tayo na ang ating isang kapatid na Florentino Santos, ang siyang naging pioneer dito. Siya isang binata noon na sabi niya may burden siya to reach to this headhunter people. At alam niyo po, sa kabutihan ng Panginoon, by His sovereignty, nakapasok siya doon at nagtataka nga po yung mga tao bakit siya nakapasok doon. Sabi ng mga gustong pumatay sa kanya, dahil ganun ang gagawin ng mga headhunter, papanain muna, pagkatapos, pag nahuli, ay kanilang papatayin at pupugutan ng ulo. Pero sabi niya, you have some power. Dahil nung papanain ka namin, hindi namin mabitawan ang pagkahawak sa aming pana. May humawak sa aming kamay. You have that power. And then he began to share about the good news of the Lord Jesus Christ. Later on po, isa sa kanila na dating headhunter, sabi niya, nung wala pa ako kay Kristo, hindi ako takot pumatay, pero takot akong mamatay. Pero ngayong ako'y na kay Kristo, takot na akong pumatay, hindi naman ako takot mamatay. Yun ang pagbabagong ginawa ng Panginoon sa fierce headhunters at kung paano sila ay nagkaroon ng tunay na pagkilos ng Panginoon. Napakarami pong mga tao ang kinakailangan maabot ng Ebanghelyo ng Panginoon.
At nagpapasalamat po tayo na merong ministry katulad ng New Tribes Mission at ng Overseas Missionary Fellowship at marami pang mga ministries na nagnanasa that all tribes and nations will be able to hear the gospel of the Lord Jesus so that they will be worshiping the Lord. Salvation belongs to our God and to the Lamb who sits on the throne. Nawa po'y patuloy tayong sumama at manalangin para po sa ministry in reaching the tribes for the Lord Jesus Christ. Ang sabi sa salita ng Diyos, how beautiful are the feet of those who bring good news. Akmang-akma ang paglalarawan na iyan sa atin pong panauhin ngayon dahil 38 taon na po siya sa pagmimisyon. Literal na mga bundok at mga ilog ang kanilang tinatawid upang abutin ang iba't ibang mga katribuhan dito po sa ating bansa. Kasama natin ngayon sa Evangelicals Today TV ang isa sa mga trainer ng New Tribes Mission, Pastor June Fabra. Magandang araw po sa inyo, Pastor. Magandang araw din po naman sa inyo. Pastor June, 38 years na kayong naglilingkod bilang trainer ng New Tribes Mission. Ano po ba ang ministry ng New Tribes Mission? Pwede bang paki-describe ninyo sa amin in brief? Okay, ang New Tribes Mission po ay nakafocus siya sa tribo, kaya nga tribe at New Tribes. So yun talaga ang aming ministry. Sinasani namin ang mga missionaries para maging missionary sa mga tribo. Dahil po ang dami sa Philippines, mga tribo na nandun sa mga kabundukan, sa Luzon, sa Visayas mayroon din. Kaya lang wala kami minister sa Visayas, sa Palawan, at saka sa Mindanao. At So, pag tribo. sinabi ninyong misyonero sa katribuhan, ano po talaga ang ibig sabihin niyan? Missionary po ay nakatira doon talaga sa tribo. Doon talaga kami tumitira, nabubuhay, nakasama ng mga tribo. Halimbawa, kung magkakaroon kami ng mga anak, doon din sila lumaki. Katulad ng anak Nagtitira namin. kayo doon? Opo, hanggat hindi kami makapag-establish ng church. Kasi ang purpose namin ay magtayo ng mga tribal churches doon sa mga tribo na kung saan nandun kami. Sa 38 years, saan-saang lugar na po kayo? Anong mga tribo na ang inyong naging assignment? Okay, 38 na missionary ko ng New Tribes, pero po nung 16 years, from 1980, 16 years kami sa Kankanay Tribes, doon po sa Benguet. Benguet, Sa, Kankanay. yeah, actually, ang Kankanay kasi ay Igorot sila, pero Kankanay ang salita nila. Sila ay nakatira sa Benguet, sa La Union, at saka sa Mountain Province. So, kami po 16 mag-asawa. years, ha? Opo, 16 years po kami Doon doon. na po ipinanganak ang inyong mga supling. Wala actually pinanganak ang aming mga anak sa Zambales kasi tiga doon kami. Pero lumaki na po sila doon sa Benguet. Doon na rin sila nag-aral. Nag-aral sila ng elementary hanggang high school. Nung high school na sila, tinawag kami ng New Tribes para bumaba naman sa Manila, tumulong sa leadership. So yun po ang nangyari. I see. At ngayon po ang inyong role ay trainer kayo Opo. ng mga missionaries who would go to the tribes. Ano po? Dalawa pong klaseng training namin. Training program namin, missionary. Alam ba yung mga young people from the city churches, inahamon namin para maging missionary. Kaya lang meron din mga tribal pastors na mga mananampalataya sila. Yung mismong mga Mga natives na. Mga tribo. Na mga, Nagpapastor na sila. Opo, nagpapastor na po sila. Marami na hong ganun ngayon. Sa ngayon po, ang nasa record namin na tinitrain namin ay dito lang sa Luzon. Meron kaming 300 plus 300. pastors, Mga tribal Aita pastors. talaga ito. Hindi lang po Aita. At iba't ibang tribo. Meron kami sa Aita, 5 klaseng Aita natin. Okay. Aita mag-in-in, Aita mag-indi, Aita abulan, Aita mag-anchi, at Aita mag-indi. Ang dami, ha? Pero pare-pareho pong Aita yan. Pare-parehong Aita, pare-pareho silang... Ako, Aita ako, from Aita Botolan, Ganun ho ba? Aita abulan ako. Ang nanay ko Aita, ang tatay ko Ilocano. So Kaya bakit iba-iba pa yan? Pero pare-pareho namang Opo, Aita. hindi po kasi sila nasa isang lugar. Halimbawa, yung Aita ng Zambales, kami yun, ang salita namin, Aita mag-in-in or Aita abunlan. Iba yung salita ng Pampanga at Tarlac. Ayun. Aita mag-anchi at Aita mag-indi yung sa Pampanga at Tarlac. Sila yung may halong Kapampangan. Kami may halong kaming Ilocano. Ayun. So yung mga salitang Aitika Ibat, Aitika... Ibang salita po yan. Iba pa yan. Iba pa yan. Lowland naman yan sa Lowland.
Sa Tina yan, Tina. Iba, galing Iba, Zambales, papuntang Santa Cruz. So sa salita pa lang malalaman mo na kung saan galing, ano, Opo. kung lowlands o highlands yan. Opo, yan. Tapos sa itsura. Halimbawa, ako kasi, kaya hindi ako kulot dahil tatay ko Ilocano. Pero dahil maitim ako, pogi naman. Ako kulot, kaya may lahi din ako eh. Kaya tawag sa amin Italiano. Kitang Ilocano. Okay. Nabanggit ninyo, Pastor June, na meron kayong 300 na Pastors. tinetrain or pastors. Salamat sa Panginoon. That's a victorious achievement. Pero ngayon ba, in your experience, marami pang mga kabataan or mga lowlanders, ika nga sa mga churches natin, na gusto pang magmisyonero sa katribuhan? Yun po ang medyo masakit sa amin. No? Kasi kukunti na yan yung gustong pumunta sa tribes. Kukunti na. Halimbawa, sa training program namin, meron lang ata kaming, doon sa Bataan, meron ata kaming 5 or 6 na estudyante ngayon. Pero ginagawa namin, pumunta kami sa mga simbahan sa city para mag-encourage sana, maging involved sila sa missions. Kaya lang, ang church ngayon, mayroong silang mission program. Kasi yung iba naman, mayroong madali ang training program. Kasi kami 2 years ang aming training program. So, doon sila pumupunta. Tapos iyon medyo mahirap mag-recruit. At alam mo naman, Maloy, ngayon, kung hihikayatin mo yung mga young people na pumunta sa kabundukan, walang internet, Ayun. walang television, wala yung mga telenovela. Paano yun? O kaya naman, kung pupunta sila doon, hindi upang tumira, kundi magpa-selfie ng sandali, tapos makaakyat doon sa tuktok, tapos bababa Correct. na, hindi ba? Correct. Tama So, po. anong ginagawa ninyo para makahikayat at makapag-recruit ng mga mas nakababata at makabagong mga misyonero? Okay, ang madalas namin ginagawa, pupunta kami sa mga simbahan, magpapakita kami ng mga tribal ministries. At yung iba naman, dinadala namin sila mismo sa tribes. Maka-experience man lang sila ng buhay sa tribo. So makita nila yan. Yun, maraming nahikayat doon. Tapos may youth missions camp din kaming ginagawa para i-present sa kanila yung gawain sa tribo. Yun nga lang talagang kailangan kasi na yung simbahan sana nila magba-back up sa kanila yun sa panalangin at saka financial support. Kasi pagdating mo sa tribes, akala natin hindi kailangan ng pera doon eh. Although nung panahon namin amazing yung ginagawa ng Lord sa amin, no? Kasi ang mga tao nagbibigay ng kamote, ng manok, ng itlog o karne ng hayop, nakakatayin nila, binibigyan nila yan. So, hindi ka magugutom? Hindi ka magugutom nung panahon na yun. Ngayon, hindi, gugutumin ka talaga. So, napakahalaga siguro yung strategy ngayon na ginagawa din ng mga ibang mga missions organization na yung kanilang tinetrain ay yung taga doon na sa lugar na yan. Yun po ang aming ginagawa ngayon. So, binibigyan namin ng training yung mga taga doon. Actually, ang tribo, ito, sasabihin ko kasi tribo ako. Ang tribo, effective sa ministry. Hindi rin mahal yung hindi nila kailangan ng malaking halaga para sa support nila. Tapos, meron kaming policy sa organization namin na hindi siya pwedeng magturo ang isang missionary kung hindi siya marunong ng salita ng mga tribo. At kung hindi niya naiintindihan ang kultura ng tribo. Ayaw namin masaktan yung mga tribo sa pabara-barang ministry. Tapos, eventually pala, ang lahat nung sinasabi nating member ng church, membro lang sila. Hindi naman talaga sila believers kasi hindi nila naiintindihan yung tinuro ng missionaries. Gusto natin na pag umalis ang missionary sa isang field, save yung lahat ng maiwan. At yung mga local leaders na yon, yun ang magpapatuloy ng ministry. Pastor, ano ang Biblia na ginagamit ninyo doon? At ano yung music? Anong mga materials ang ginagamit ninyo sa mga tribal ministries? Dahil po iba-ibang lingwahe, halimbawa sa Aita Zambales sa amin, merong translator, SIL kasama namin sa ministry, yung SIL, nag-translate sila. So merong Kankanay, halimbawa, Kankanay meron 2 translation, yung Northern at saka Central Kankanay na hindi sila nakakaintindihan. Ang Central Sobanon na ministry ni na Pastor Alan ay
nag-translate sila ng Sobanon Bible. I see. So kami, nagta-translate din kami kung walang SIL na gumagawa. Yun ang Pastor ginagawa. Jun, dun sa 38 years na kayo ay nagmi-mission, panahon ba na kayo ay na broken-hearted, na Nako. frustrate? Ano ba yung mga challenge na pinagdaraanan ng isang misyonero? Actually, ako, sanay ako sa tribo. Ang misis ko hindi. Na, ano kasi siya, Lowland siya. Okay. Dahil sanay ako sa tribo, sa akin, madali ako mag-adjust. Although, pagdating nung nagkaroon na kami ng mga anak, ang hirap pagka walang, pwede bang banggitin, yung walang financial support. Yeah. Kasi galing ako sa isang tribal church, wala namang support sa amin. Ang hirap na pupunta yung anak mo sa school, walang makain, wala silang baon. Kaya yung ginawa namin, magtinda na lang kayo ng tawag doon, yung ice candy. Ice candy. So, bata pa lang tent maker na. Bata pa lang sila. So, yan ang medyo masakit. Tapos, pero kami experience na nandun kami sa isang lugar na eroplano lang ang pwedeng pumunta sa La Union. Tapos ang problema, hindi makarating eroplano, may sakit yung anak ko. Ayun. Sabi nung, tinakbo namin sila sa ospital. Sabi nung doktor, kung na-late lang siya ng 2 hours, mamamatay na siya. Kasi nag-hike kami, ang haba ng hiking, mga 8 hours ata hiking. So yan medyo mahirap doon. So, Pastor Jun, sa maikling pagsasama-sama natin ito, ay gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Ano ang mga prayer request ng isang misyonero? At pagkatapos nito ay ano ang pwede nating sabihin sa mga simbahan, sa mga siyudad, sa mga towns, para maunawaan talaga nila ang mga pangangailangan. Alam ko, meron pang 45 languages sa mga tribal groups na wala pang Biblia. Ano ang mga needs para itong lahat ng katribuhan ay ma-reach out natin ng gospel? Siguro po ang unang request natin, ang prayer request sige natin ay sana madaming ma-involved sa ministry. Okay. Kasi nandun na tayo sa panahon na dumating na ang sasakyan sa kanilang lugar, development ba? Oo. Tapos yung development, naagaw na sila. Na dahil diyan nagkakaroon na sila ng pagkaroon ng interesado sa mga gadgets, sa mga ganyan. Okay. Yung pagba-Bible study, napapabayaan na yun. Nawawala na yun. So, ang hamon namin ay sana madaming ma-involve para madaming pupunta ngayon Okay. hanggat hinog pa, kumbaga. So, ang mga involvement, physically. How Opo. about yung mga provision, yung mga materials, mga Bibles na pangangailangan? Yun, kailangan lang siguro suportahan ng mga churches natin, no? Okay. Ang mga missionaries na gumagawa ng translation. Yan. Gumagawa ng iba-iba kasi nabanggit nyo kanina, ano ba yung mga songs na ginagawa nila. Nagta-translate din po ang mga missionaries ng mga songs para gamitin ng mga tribal people. Pero isa pa din ay yung sa training namin ngayon na ginagawa. Kailangan natin yung, of course, andyan yung pondo, no, kailangan. Nagta-travel kami every month bumibiyahe ako sa papuntang Quirino, Vizcaya. At maraming mga pastors na tribo na talagang gustong matuto. Panalangin ho natin na sana So, may pagkauhaw talaga. Opo. Tapos gustong-gusto nila. Alam niyo, pagka naging missionary sila, nakikita namin yung mga simbahan nila lumalago ho sa Panginoon. Lumalago, tapos dumadami yung kanilang mga inaabot dahil doon sa kanilang dedication. Ang kailangan natin pag-pray sa kanila ay sana gabayan sila ng Panginoon. Yes. Doon. Amen. Kamangha-mangha at talagang admirable yung inyong ginagawa, Pastor June. Maraming salamat dahil 38 years ago, sumunod ka sa Panginoon sa kanyang pagkakatawag sa iyo na maging isang misyonero sa katribuhan. Maraming salamat sa mga kagaya ni Pastor June na tumugon sa panawagan ng Panginoon upang umabot sa iba't ibang mga katribuhan. Purihin ang Panginoon sa patuloy niyang pagsubaybay sa ating programa at salamat sa Panginoon sa napakagandang testimony mula sa ating misyonero mula sa katribuhan. Sa ating pong panahon ay napakarami pang mga tribo ang hindi nararating ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito lamang po sa ating context, dito sa ating bansa, 13 tribo pa po ang hindi pa
nahatda ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At ito pong mga tribong ito ay karamihan ay doon sa kamusliman sa South. So ipanalangin po natin iyan. The Great Commission, the mission of the church will only be accomplished. Ito po'y masasabi nating missions accomplished if all tribes and nations would have heard the gospel. And secondly, makikita po natin dito na inisa-isa ng talata, all tribes, a great multitude from every nation, from all tribes and peoples and language. Nakikita po natin dito ang pagnanais ng Panginoon na ang lahat ng tribo at lahat ng mga bansa, lahat ng mga lingwahe at lahat ng klaseng mga tao ay mapabilang doon sa multitudes na nagwo-worship sa ating Panginoong Jesucristo diyan sa pagkatapos ng kasaysayan. The Lord desire that all tribes and nations be included in that roster, in that multitudes of people that are worshiping the Lord. And thirdly, the Lord will come again when all tribes and nations have heard the gospel of the Lord Jesus Christ. Ano po ang sabi doon sa Gospel of Matthew, sa Matthew chapter 24, verse 14? And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Marami na pong mga predictions at maraming ikangay mga propesiya na sa araw na ito, sa taon na yan, ay darating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po ay winika sa Gospel of Matthew, sa chapter 24, verse 14, that the final and the ultimate signal that the Lord will come again is when this gospel of the kingdom is proclaimed throughout the whole world as a testimony to all the nations. So kung nais natin na mapabilis ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, we must accelerate the preaching of the gospel. We must reach all the tribes and all the nations in our country and around the world. Ngayon pong buwan na ito ay ipinagdiriwang natin sa ating bansa ang Indigenous Peoples Month. At dahil dito po ay nais din nating bigyan ng emphasis, nais nating bigyan ng diin ang gawain ng pagmimisyon sa mga katribuhan. Hindi po madali ang magpadala ng mga misyonero. Hindi rin madali ang mag-volunteer sa mga tao upang pumunta doon sa mga katribuhan at doon ay ipahayag ang gawain na ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon at mag-umpisa ng mga gawaing pang-iglesia. The challenge is so difficult, the challenge is so high to reach all the tribes and nations. And so, ang ating pong panalangin at ang ating pong panawagan sa lahat ng mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mananampalataya, tayo po ay unang-una manalangin. Dumalangin tayo na tumawag pa ang Panginoon ng maraming manggagawa na magbibigay ng buhay, magsasakripisyo upang akyatin ang mga kabundukan, puntahan ang mga isla, at doon ang mga katribuhan ay marating ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nananawagan din ang Panginoon, nananawagan din tayo na kung sino man po ang kinakausap ng Panginoon, we can pray but we can participate. Kung ang sino man po sa atin, yung pong mga nasa seminaryo, nasa Bible College, yung mga nasa mga simbahan, kung kayo po ay may pagtawag, nakakadama kayo ng pagtawag mula sa Panginoon to say, "Here am I, Lord. I will not only pray, but I will participate. I will go to the mountains, to the tribes, to reach the tribal people with the gospel of the Lord Jesus Christ."
All of us can pray, not all of us can go, but all of us would have the means to provide. Atin pong ipanalangin ang mga financial resources, ang funding, so that the mission groups who are involved in tribal ministries, like the New Tribes Missions, the Tribal Missions Foundation of the Philippines, and other missionary groups that are endeavoring, that are reaching the tribal groups in the Philippines and around the world, would be amply provided. Kung kayo po ay kinakausap ng banal na Espiritu upang mag-provide ng mga resources, ng funding, ay malugod ko po kayong inaanyayahan. Let us pray, let's participate, and let's provide for the work of tribal missions. Kung kayo po ay nahamon sa mga napakinggan at napanood ninyo ngayon, maganda na tayo po ay magpatuloy na magsaliksik sa Panginoon. Bukod sa pananalangin, ano pa kaya ang tugon na nais niyang gawin mo? Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Evangelicals Today TV, buhat sa Planas Pantry. Ako po si Maloy Malibiran sa Lumbides. Bishop Noel Pantoja po, maraming salamat sa inyong panalangin at pagsubaybay. Hanggang sa muli po, ang pagpapala ng Panginoon ang sumainyong lahat.